Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video mga katindahan, ay napakaganda nitong ating topic dahil may isa sa ating mga subscriber na nagtatanong diyan sa nabasa nyo diyan sa ating thumbnail na pwede daw bang umorder sa Baclaran kahit na nasa probinsya ka tapos ang mode of payment niya ay COD. Napakagandang tanong yan mga katindahan dahil for sure hindi lang siya yung iisip ng ganitong katanungan. Maaring marami sa atin na mga manonood din dyan at mga manonood pa lang nitong video na ito na wondering kung pwede bang umorder sa mga supplier tapos COD. So, diba? Napakagandang tanong. Yan. So, kung ikaw ay isa rin na taga-probinsya or kahit pa nandiyan kayo banda sa Metro Manila pero medyo malayo nga tayo sa supplier like Baclaran, Divisoria dahil yan naman 'di ba yung kadalasan na supplier ng kagaya natin ng mga manininda. Okay? At kung ikaw ay isa rin na nagba-buy and sell kagaya nitong sa akin na RTW or kung ano man ang inyong binibenta, laruan, school supplies and everything, ganyan, mga damit. At no idea pa sa kung paano mamili ng mga paninda. Yan. So, ang video na ito ay para sa inyo. Yan. Ito kasi tanong ni Madam Ira Raps. Yan. Shout out Madam. Itong tanong niya na ito is medyo mahaba-habang usapin ito at mahaba-habang diskusyonan. Dahil medyo may technical doon sa tanong niya. So, unahin natin mga katindahan kay supplier. Yan. Isa-isahin natin ito. Yung mga pinapakita ko sa inyo mga katindahan na isang sako na malalaking mga paninda na pag dumating dito sa aking tindahan is nakasako-sako na isang sako or dalawang sako, tatlong sako, meron pa iba nakabox. Yung mga nakikita nyo na mga ganyan mga katindahan ay hindi lang yan iisang supplier, okay? Hindi lang siya iisa, marami, iba-iba, okay? So, halimbawa, bibili ako ng uniform. Halimbawa, binadgetan ko yung uniform ng halagang 10,000. So, sa 10,000 na uniform, halimbawa, meron akong isang plastic na blue. So, doon na naipon yung uniform ko, isang plastic na blue. So, ayun mga katindahan na yung nilalagay sa sako ng ating supplier. Uniform pa lang yun, yung halagang 10,000. So, hindi pa kasama dyan yung halimbawa, bibili tayo ng bags, bibili tayo ng accessories, bibili tayo ng mga tsinelas, sapatos, na mga paninda. Yan, 'di ba? So, iba-ibang supplier, iba-iba talaga ito. Hindi ito basta-basta pumunta ka sa isang supplier, siya na, nasa kanya na lahat, one-stop shop. Hindi. Kasi ang mga supplier, mga katindahan ay isa-isa lang yan. Kung ang binebenta niya ay mga sombrero, puro sombrero lang yan. Makikita mo dyan, sombrero, gloves, bonnet, ganyan, tube mask. So, yan lang yun. Pero hindi ka basta-basta makakakita ng supplier na ang tinitinda halimbawa ay mga damit. Tapos meron ka pa makikita na meron din silang mga bags, tapos meron silang tsinelas, gano'n. Hindi siya gano'n mga katindahan. Kung ang tinitinda nila halimbawa ay puro bag, malamang sa malamang puro bags lang yan, iba-ibang klase ng bag. So diyan pa lang sa iba't ibang supplier mga katindahan ay medyo may hirapan na tayo sa gusto nating mangyari na COD, diba? Pangalawa mga katindahan ay bukod kay supplier, marami kang kakausapin talaga dito ng mga tao. Halimbawa na lang dyan ay yung mga boy, yung mga tindera, yan. Sa kanila ka makikipag-communicate kung ano yung mga order mo, di ba? Kasi kung doon ka mismo sa may-ari makikipag-coordinate ang mga orders mo is medyo malabo yun mga katindahan dahil ang mga may-ari or mga mismong supplier is mga busy yan. May mga tao talaga yan na kaya sila may mga tauhan dahil doon tayo magko-contact sa kanila or sila yung mag-a-assist sa atin ng mga orders natin. Di ba? So, marami ka talagang kakausapin dito na mga tao. Pangatlong mga katindahan, kung nasa probinsya tayo, syempre, papaano tayo maka-order, diba? Kay supplier is, kailangan may makikisuyo tayo sa boy or sa tindera na ipapake yung ating mga pinamili. For example, mga tsinelas, yan, so,
makapamili na tayo ng tsinelas na bayaran na natin. So, sino yung mag-aasikaso niyan, di ba? Siyempre, yung kanilang boy or yung kanilang tindera. So, sa ganong pamamaraan mga katindahan is, talagang makikipag-communicate tayo doon sa mga boy or tindera na mag-a-assist sa atin kasi para maging safe yung ating mga paninda, walang maiiwan, ganyan, at lalagyan nila yan kasi ng pangalan kung saan yung lugar natin, kagaya namin sa Occidental Mindoro, so pinapasulatan ko yan sa mga boy or sa mga tindera. Pang-apat mga katindahan, dahil ganun na nga na communicate tayo sa ating doon sa mga tindera or sa mga boy, meron pa tayo dyan ibibigay na pa-consuelo, di ba? Like pang merienda, di ba? So, pinakamababa na yan na ibibigay natin is 100, ganyan, pang merienda, bayad sa pagpapabuhat, sa pag-asikaso ng paninda natin, di ba? So, dahil nga sa iba-iba yung supplier natin, iba yung supplier natin ng tsinelas, iba yung supplier ng mga accessories, iba yung supplier ng laruan, ng damit, etc. Ganyan. So, ang dami mong bibigyan ng mga tip, ganyan, di ba? Like pang merienda kasi syempre nakikisulo lang tayo, di ba? So, yun yung magiging disadvantage kung gugustuhin natin na hindi tayo luluwas, na parang online lang natin siya bibilhin, di ba? Yan. So, pang-lima mga katindahan na kailangan din nating i-consider kung tayo ay gusto nating umorder sa kanila ng through online is hindi kasi safe yung ating transaction, di ba? Kasi hindi natin sigurado kung kapag tayo nagbayad kay supplier is makakarating ba sa'yo ng safe yung paninda mo, kung kumpleto ba, kung tama ba yung in-order mo, yun ba yung sinabi mo is yun ba yun, dahil baka mamaya iba yung nailagay nila or kulang, or ang pinaka worst nga dyan is yung ma-scam tayo, di ba? Dahil hindi naman tayo sigurado kung legit ba yung supplier na nakuha natin, di ba? Pang-anim mga katindahan, so ipagpalagay na natin na okay na, may kausap tayong supplier, nabayaran natin, ayan, naipadala na sa tracking, ganyan. So yung pang-anim dito, halimbawa ay nasa tracking na yung ating paninda, dadalahin na doon dyan sa ating mga tindahan, kanino tayo magbabayad? Na COD, di ba? Paano yung magiging transaction natin as COD, cash on delivery? So, sa tracking, sa kanila pa tayo magbabayad? Parang, paano? Hindi naman connected si seller kay tracking. Hindi naman sila iisang kumpanya, hindi isa yung may-ari, ganyan. Diba? So, syempre, magkakaroon pa yan ng trust issue, mga katindahan, kung parang magiging tatlo kasi yung natin, i-consider like kay seller, kay tracking, tapos sa'yo na magre-receive, buyer, diba? So, parang ang hirap, mga katindahan. Kaya sabi ko nga sa inyo nung simula pa lang na medyo may technical doon sa tanong na ito ni Madam na pwede ba tayong umorder ng mga paninda, tapos COD, diba? Dahil hindi ito, mga katindahan, ito pinaka magandang explanation dito sa scenario na ito is hindi ito kagaya ni Shopee na mayroon silang may app or may application dyan sa ating cellphone na pipindot lang tayo dyan ng mga order natin, lalagay natin ilang quantity, ilan yung orderin natin, di ba? So, napakalaki ng pagkakaiba niyan, mga katindahan. I suggest bilang isang manininda, mga katindahan, na kung talagang gusto natin na makabili ng mga paninda na dun sa abot kaya nung ating pampuhunan, mas makakamura tayo, ganyan, marami yung mapapamili natin sa ganitong budget, is lumuwas tayo, mga katindahan, yung personal talaga tayo mamili ng paninda dahil napakarami ng advantages kapag tayo ay lumuwas para mamili ng paninda. Unang-una, matututo ka kasi hindi mo kasi talaga malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Kung hindi ka magte-take ng risk. Remember, nasa negosyo tayo, ang gusto natin is mapalago yung ating negosyo. So, kailangan hands-on tayo, di ba, sa ating pagnenegosyo, nasisimulan, or kung meron ka na yan, di ba? So, mas maganda, marunong kang mamili ng paninda mo, marunong kang lumuwas para ikaw mismo yung mamimili ng paninda, kasi nga makakapili ka kung ano yung alam mo na para dyan sa tindahan mo, kung ano yung gusto mong ibenta, yan, tapos yung mabibili mo nga siya ng wholesale, at ang bukod pa dyan is
maaari na isang tindahan lang yung i-consider mo, like doon mo kasi ipapa-impake yung mga paninda mo, doon mo dadalhin lahat. So halimbawa bumili ka ng accessories, isang plastic lang naman na stripes, halimbawa halagang 2,000. So kayang-kaya mo nang bitbitin yun, hindi mo na kailangan magbigay pa ng pakonsuelo doon sa tindera or sa boy dahil pinagbuhat ka nila ng paninda. Hindi na, kasi ikaw na yung magbubuhat, bumili ka lang sa kanila di ba? Yun, so doon pa lang is makakatipid ka na. At isa pa sa gusto kong ma-advise sa inyo is, alamin nyo rin muna yung tracking. Kung may tracking ba dyan sa inyo na pumupunta sa Divisoria or Baclaran, yan na meron silang tracking doon na papunta dyan sa lugar ninyo. Kasi karamihan naman ng sa mga lugar natin mga katindahan is meron talagang mga nagta-tracking. So, kailangan lang talaga nating lumabas diyan sa ating mga explore natin, 'di ba? Napakalawak ng ating mundo. Ay, lawak. Yan. Meron diyan na mga nagta-tracking mga katindahan. Kung hindi man diyan mismo sa lugar nyo, yung pinakang boundary nila or yung pinakang stopover nila, ay ano bang tawag din, yung kung saan sila naka-standby talaga, like madadaanan naman nila yung lugar mo So, ida-drop nila yung paninda mo diyan sa lugar nyo. Ganun. So, kailangan talaga makilala, meron kayong kilala na tracking or may nakausap muna kayo na tracking at kukontakin nyo sila kapag luluwas kayo kung kailan sila nandyan sa Baclaran, kung doon kayo mamimili or sa Divisoria, para masasaktuhan mo yung pagluluwas mo is nandoon sila. Hindi ka mahihirapan na ipapadala yung paninda mo. O diba mga katindahan, sabi ko sa inyo, masyadong mahabang usapin itong tanong ni Madam Ira na kung pwede nga tayong umorder ng mga paninda tapos COD sa probinsya, di ba? Ma-technical itong tanong na ito. Kaya hindi ko siya agad nasagot kung pwede or hindi pwede dahil nga mas okay na na-explain ko muna sa inyo kung bakit ganito siya, kung bakit siya pwede or kung bakit siya hindi pwede. Hoy, kalbo! Ano yan? So, kung meron pa kayong mga katanungan, mga katindahan, or may nalilito ba kayo, meron pa kayong gustong idagdag na mga katanungan bukod dyan sa tanong ni Madam Ira, meron kayong merong malabo pa sa inyo, yan, just comment down below para pag may time is masasagot natin yan ng isa-isa. Kasi nga, busy na nga dito sa aming tindahan. Sobrang happy lang, sobrang busy. Yan. Shoutout sa aking mga fans! Woohoo! Why? Secret! Ano daw pangalan ko dyan? mga suking mga bata, di ba? Taray. Happy lang! So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging pananood and happy selling! Bye!